Hello! Welcome back to the vlog. Today is March 18, 10:27. Today is my off and off din si David. So usually Wednesday ang off namin together. Yesterday, Monday, Tuesday, I was working in the NICU. So I was doing 2 long days. This is the first day off. I think from today until Friday, maganda ang weather. 14 to 17 degrees hanggang Saturday. Ayan. Na-mention ko sa previous vlog ko na we are going to resume our running challenge this year. Per week, 3 yung running days. Plans for today is, yun nga, magra-running kami. And then after that, kailangan namin mag-grocery kasi wala nang maluluto for this week. If you've been following me, you know that I share yung aming budgeting strategies. Weekly kami nag-grocery. So, every Wednesday, nagre-refresh yung grocery budget namin. So, ang nakalaan na budget namin for grocery is 100 pounds per week. So far, on track naman kami. So, today, magre-refresh ang ating budget. I will try to, obviously, take you guys with us. And also, maganda sa park today kasi nga maganda ang weather. So, I'll try to vlog that as well. This is our outfit for today's running. Actually, gusto ko tong pants na to. Gusto ko yung color niya. This is from Halara. Ayan si David. Naka-shorts lang siya. Parang feeling ko okay lang naman kasi 17 degrees naman. Tsaka when you run, syempre mag-warm up yung body mo. So, it's fine. Suot niya yung running vest namin na minention ko last time from Amazon. Kailangan ko palang dalhin yung headphone kasi syempre makikinig tayo ng music. Phone, water. Itong bottle ko na 500 ml. Kasya to sa aming running vest. So, ilalagay ko sa likod yan. Ayun na. Ang yawi David. So, mag-jogging pala kami sa park na malapit dito sa amin. So, mga 5-minute walk lang siya. Importante din na mag-warm up. So, doon na kami mag-warm up. Simple lang yung warm up namin. Actually, nakita ko lang yun sa TikTok. So, yun lang ang sinusunod ko. Makalimutan ko yung cover ng DJI, guys. Got it. Let's go. Why'd you even call me up when I never wanna see ya? I'm just on my way back home, little drunk and alone. Dito na kami sa park, guys, pero mag-warm up muna tayo para hindi ma-shock yung ating mga muscles. Sobrang laki ng park na to. Ayan. I'm not that hollow, baby. Let it be. You could try to sweet talk all you want, but I ain't that lonely. Okay guys, tapos na kaming mag-warm up. Let's go! Brisk walking for 90 seconds. Let's catch our breath. Sometimes, yeah, we kinda hit it off at first. Checking every bar in town, all the sleepless nights until things got worse. You're so manipulative, trying to convince me of the but it didn't work on me. So, baby, let it be. You could try to sweet talk all you want, but I ain't that lonely, baby. Guys, tapos na kaming mag-jogging. So, in total, 8-minute walk siya. It has like a 90-second brisk walking in between. Slowly, pinaprogress niya. So, instead of 1-minute run, nagiging 2-minute run na siya. Ganun. Tapos, nag-shorten yung brisk walking in between. So, maganda siya for beginners like us. Anyways, dito muna kami sa park. There are some areas here na madaming cherry blossom like this. Just give it a try. Listen to me when I say goodbye to you. Maybe for once, just give it a try. Listen to me when I say
I've done everything you've asked me to do. Forget your rules, forget your shoes. I've done everything you asked, but I wasted time. Forget your truth, you're just cool. I swear anything's better than you. Catch you on the flip side, catch you on the flip side. So good. Hi guys, balik na kami dito sa bahay. Prepare lang ako ng makakain namin kasi gutom na kami. It's already 11:54 na. So, it's actually almost lunchtime na. Lulutuin ko lang tong nabili ko sa Pinoy store na saging na saba. Ayan, frozen siya. First time ko tong ita-try. So, it says here na ihihit mo lang siya for 5 to 6 minutes sa microwave and then okay na siyang kainin. Sobrang na-miss ko ang saging na saba. Actually, the other week, nag-crave ako ng turon. So, if this turns out okay, bibili ako ulit at tas gagawa ako ng turon. Magluluto din ako ng egg. Uy, hala. Meron pang dalawa. Meron pa naman kaming tuna dito. At least may additional protein. After kaming kumain, maliligo lang and then after mag-grocery na kami. Takpan natin siya ng plato. Microwave for 5 to 6 minutes. Ang dami naming hugasin guys. Kailangan ko din maghugas. Si Light, kakabalik lang niya sa school. Monday, Tuesday, actually absent siya kasi he was not feeling well. This morning, parang dadalawang isip pa siya na pumunta sa school. Pero since wala na siyang fever, so in-encourage namin siya this morning na bumalik na sa school. So hopefully okay lang siya. Tingnan natin kung okay na ba tong saging. 5 minutes ko siyang hinit up. Actually, matamis siya. Kulang pa siya ng mga siguro 1 more minute. Nakabili pala sila David ng pancit canton kahapon. So, lutuin ko na lang din to. Sabay ng ating egg. Set ako ng timer for 8 minutes. Ito yung original flavor. Kakamiss ang pancit canton. Ayan. Alam ko na masarap ang saging na ito. Bibili ako next time and gagawa tayo ng turon. Excited na ako. Tapos na akong maligo and ready na kami ni David mag-grocery. Meron kaming 1 hour to do our grocery kasi kailangan na namin sunduin si Light mamaya. So tara mag-grocery na tayo! Dala ni David ang aming grocery trolley para hindi kami mahirapan mamaya. Oh, importante may grocery trolley kayo guys kapag andito kayo sa UK. Kasi may bayad ang mga grocery bag nila. So, para makatipid and para maka-help sa environment. Please scan. Please select your payment.
Hello guys! Nasundo na namin si Light sa school. Pakita ko lang sa inyo yung mga nabili namin. Medyo nagmadali kami kanina sa grocery. Sasabihin ko sa inyo kung magkano yung nagastos namin. 37 pounds and 15 pence. So, ito yung mga nabili namin guys. Toilet tissue kasi ubos na. Eggs. 15 mixed sized free range eggs. Mamaya, ang ulam namin for dinner is sinigang na salmon. So, bumili kami ng salmon. Ayan, 2 packs. Then, ito, first time kong ito-try ito. Yung friend ko yung nag-recommend nito para daw ensaymada yung lasa niya. So, bumili lang akong dalawa to try it. Bumili na lang ako ng bagong chicken breast kasi yung nasa fridge namin, sayang, expire siya ng March 16. Medyo nagdadalawang isip ako na gamitin yun. Baka, na siya okay. Kaya ako ng oat milk. Ito yung favorite ko na oat milk. Oatly Barista Edition oat drink. Sa Lidl, meron silang ganito. 1.5 liters na siya. For our sinigang later, bumili kami ng spinach. And then, frozen vegetable. Ito yung mga favorite nila. Broccoli, peas. So, napakabilis lang niyang i-prepare. Bumili din kami, of course, ng pork shoulder. You already know, ito ang favorite cut namin ng pork. Tomato for our sinigang. Binilhan namin sila ng fresh milk for his morning cereal. Household gloves kasi tomorrow plan kong i-deep clean yung aming toilet. Lately, nahihilig ako sa mga ganitong type of yogurt. I feel like it's easier to eat it pag hindi mo siya naubos agad, babalik mo lang yung cup. It has 22 grams of protein. And then, na-try ko na yung salted caramel. Ito naman, chocolate caramel naman siya. So, ito try ko to. Blueberries. Na-notice ko kanina na ang laki pala ng price difference kapag binili mo yung may dispenser talaga. 1 pound and 75 pence siya. Pero kapag ganito, na i-refill mo lang, 55p lang pala siya. So, I thought, for two, the same size na hand wash, it's less. Kaya sabi ko, uy, laking tipid na yan. So, bumili na akong dalawa kasi may dispenser naman kami. It's a good learning. Yun lang ang nabili ko today. Actually, last week ko pang pinaplan magluto ng macaroni salad and also itong puto na nabili ko sa Filipino store. Going to cook this at some point this week. Ito na-try ko na dati, so masarap to, kaya bumili ako ulit. Ito, first time kong itatry, ube hot cake. Na-miss ko yung hot cake sa Pilipinas. Bumili na ako ng Eden cheese. So, tingnan natin kung magugustuhan ba to nila. Do you want to try it? You want to try? Okay. Uy, how about you wash your hands first? Oh, yeah. Ganyan siya, guys. Para siyang croissant na may chocolate. I'll try it, this one. Is it nice? Yeah. Like it? Yeah. This is Can you say lami? yummy. Lami. Yummy. Nasasad ako kapag may nawi-waste kami na pagkain. I-refill natin yung soap natin sa CR. Nung bago pa ako dito, pumunta ako sa isang cafe and then nagtanong ako kung asan yung CR nila. Yung babae na pinagtanungan ko, parang yung mukha niya, parang hindi niya ako naintindihan. Kaya pala, kasi hindi nila alam yung term na CR dito. Kasi it's either toilet or loo. Yan yung parang slang ng CR dito, loo. Where's the loo? Ganon. So parang, ako naman, bakit parang hindi niya ako naiintindihan? Nag-i-English naman ako. Anyways, so ayan na, lalagay na natin dito. And, i-refill ko na ang aming hand wash soap. Oops, hala. Wait. Hello guys, good morning. It's Thursday and it's currently 8:58 a.m. and kakahatid ko lang kay Light sa school. Magkape muna tayo. Magkape muna tayo guys. And also, kailangan ko magbasa about gastroesophageal reflux because we are planning to do an audit sa neonatal unit about it.
Meron kasing mga quality improvement or audits na nangyayari sa unit to improve the care that we give. And first time kong mag-join sa audit na ganito. I have been thinking about how we manage reflux sa unit namin for quite some time. And dahil sobrang busy ng buhay ko bilang isang ina amongst other things, hindi ko talaga siya natuunan ng pansin. Pero ngayon, medyo malaki na yung anak ko and sometimes I have spare time. So I thought maybe this is the perfect time to start. Magkape muna tayo guys kasi alam niyo naman, dependent tayo sa kape. Natin siya. Meron ako dito crackers, guys. Ayan siya. Para siyang fita yung lasa niya. Tatandaan niyo pa ba yung fita? Available pa ba yun sa Pilipinas? Ganito. Guys, nasend ko na yung mga kailangan kong isend na email. So, I'm happy na that's out of our way. Tapos ngayon, nanonood na lang ako ng mga clean talk kasi alam mo yung mga videos of cleaning the house sa TikTok. Talagang nai-inspire kang maglinis kasi ang next na sa checklist ko ngayon ay linisin ang aming bahay. So, nanonood lang ako ng mga videos na ganyan. Ganyan din ba kayo? Or ako lang ba? Kapag alam mo yun, hindi ka masyadong motivated na maglinis. And then after nyan, magla-lunch na ako kasi medyo gutom na ako. Naubos lahat ng neurons ko sa sinend kong email, guys. Anyways, I will get back to you in a bit kapag lunchtime na. Kasi sa last vlog natin, napakita ko na yung parang paglinis dito sa bahay. Baka maboard na kayo sa paglilinis ko. Ginagamit ko yung table and chair ni Light kasi mas maganda yung pwesto kapag ganito. For lunch, we have sinigang na salmon. Niluto to ni David kagabi, so meron pang natira. So ito yung lunch ko today. Meron akong sauteed shrimp paste, bagoong. So binibili ko ito sa Filipino store. So kapag kumakain ako ng sinigang, gusto ko medyo may konting ganito. Sobrang sarap niya, trust me. Manonood na tayo guys while eating. Guys, it's currently 2 p.m. na and naisip ko para may merienda kami mamaya ni Light. Lulutuin ko na yung puto na nabili ko sa Filipino store the other week. Steam mo lang siya for 15 to 20 minutes. So, wala akong steamer, so I'm gonna cook it through my rice cooker na lang kasi may steamer naman siya na parang compartment. Ayan, meron siyang dalawang pack, 200 grams each. Isang pack na lang muna ang gawin natin today. And lalagay natin to sa puto natin. Sa isa kong mga videos, merong nag-comment na pa-share naman daw ng RN journey ko, yung journey ko as a nurse here in the UK. Well, nagagawa tayo ng puto. Pag-usapan natin yun. So, actually guys, medyo matagal na ako dito sa UK. I've been here since 2017. Magte-10 years na ako next year. Time flies so fast talaga. Nag-graduate ako ng 2014. Nag-apply muna ako for hospital experience. I worked in a level 3 hospital sa Cebu, pero hindi ako NICU nurse agad. Punta ako sa pediatric ward. So, I worked there for a year. After that, transfer ako ng management sa NICU kasi after a year sa ward, you can apply for a specialty area based dun sa hospital namin dati. So, napunta ako sa NICU. While I was working there, nagre-review na ako ng IELTS ko. And also, during that time, I was contacting an agency kasi wala talaga akong knowledge about how to start the process of going abroad. Kasi sa circle of friends ko, at that time, wala pa din akong matanungan. Sinearch ko na lang sila sa Facebook and then nagtanong ako kung meron ba silang any
interview for NICU nurses in the UK kasi that time, booming talaga ang UK applications. So, ang first ko talagang tinake is yung IELTS kasi isa yun sa pinaka main requirement nila. After na ako pumusa nung interview ng employer, doon na ako nag-accomplish ng other requirements such as yung CBT, yung computer-based test nila kasi yun yung isa sa mga prerequisites nila. It's part of the test of competence kasi 2 parts yon. So, CBT ang first part. Syempre, yung mga requirements from the PRC, yung mga stuff like that, yung paperwork. So, yun na, hinay-hinay ko na silang ginawa. Nabigyan na ako ng job offer, doon na ako nag-resign as a NICU nurse back home and then dumating na ako dito. Pero pagdating ko dito guys, hindi agad-agad na registered nurse ka dito. Even if you're a registered nurse in the Philippines with experience, hindi ka pa din magiging diretsyong registered nurse dito. Kailangan mo munang mag-take ng tinatawag nilang OSCE. So, yun yung parang board exam nila dito. Ayan, lagyan muna natin siya ng sugar guys. 1/2 cup sugar. Ayan, i-mix natin siya sa ating flour. Yun na nga guys, continuing our story. Nung pumasa na ako ng OSCE, yun na, naging registered nurse na ako dito. That's the second part of their test of competence. Dumating ako dito, syempre meron ng madaming Pinoy dito na nauna sa akin. So, dun ko na nalaman yung mga process about bringing your family. But that time, hindi pa ako married, guys. Pero, boyfriend ko na si David noon. Matagal na kami ni David. It's also nice kasi totoo talaga ang homesickness, guys. At, syempre, mamimiss mo talaga yung mga loved ones mo sa Pilipinas. Mahirap talaga na ikaw lang mag-isa. So, nabigyan ako ng hope na pwede ko palang dalhin si David dito nung nalaman ko na yung process through my friends. So, eventually, 2019, we got married. And then, that same year, nadala ko si David dito sa UK as my dependent. And then, I had my son Light in 2020. Pandemic yun, napakahirap. And that's how, basically, I started my life here, my family here in the UK. So, ang kailangan ko na lang i-add here is oil. 5. Puno na ang ating 6 molds. Yan na natin sila ng cheese. Hi guys! I'm back and nagbihis na ako because mamaya sunduin ko na sila. It's been 15 minutes so i-check na natin yung ating puto. Wow! Lumaki na sila. Yay! So, I think it's cooked na. I-off ko muna to. And then, mamaya, pagdating ko, I will cook the second batch. Are you excited to see the puto? Okay, come on. Mama will show you. Let's open this one. Wow! You want to eat one? Yeah. Yeah? That's a yummy potato. I want to eat some. Okay. Mama give you some. You go in the living room.